Ako po, mga kabida, tila nag-umpisa na po itong laglagan po, ano? Diyan po sa Administrasyong Marcos po, mga kabida, dahil na po dito ho sa napakababang performance po ano ng administrasyon sa katatapos lang po na eleksyon, ano mga kabida. Ito hong si Congressman Toby Chanco, ang campaign manager po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. May pasabog po, ano? Ang unang pasabog po niya, mga kabida, sinisi po niya ito hong impeachment case po, ano? Laban po kay Vice President Sara Duterte, kaya nagkaletse-letse yung performance po ano ng mga kandidato ho sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Liba lang po ang pumasok po sa Magic 12. Okay, mga kabida. Pag sinabi mong impeachment laban po kay VP Sara, ang pinatutungkulan po dyan, ito hong House of Representative, ano? Kasi ho, sa kanila nanggaling yung complaint. Okay? So pag sinabi pong House of Representative po, ang pinatutungkulan po dyan, yung Speaker of the House, na siyang leader po, ano, ng House of Representative po, mga kabida. Kaya nga, ito na po yung umpisa, ano, na nagsisihan na po kung bakit yun yung nangyari, ano, mga kabida. Ito, bagong pasabog na naman po, ano, ni Congressman Toby Chanco. Ano po ang sabi po niya, ano? Ito po, 3 hours ago, post po ito ni Sas Rogando Sasot po, mga kabida. Ang sabi po niya dito, isiniwalat po niya, no, na meron daw mga congressmen ng administrasyon napilitan ho daw pumirma dun sa impeachment po ano laban po kay VP Sara dahil ho natatakot, nangamba na baka wala hong matanggap o makuhang pondo mula mismo sa House, mga kabida, dahil ho kapag hindi ho sila pumirma sa impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente, ano. Eto, babasahin ko lang po ito hong post po ni Sas Rogando Sasot, ano. Toby Chanco, the campaign manager of Bagong Alyansa, spilled the beans. He said that some of the pro-administration congressmen were also forced to sign the impeachment against Duterte for fear of not getting the budget for the congressional district. Ayon. So, lumabas po. Okay? Lumabas po yung nangyari po, ano? Nung time po na marami hong pumirma ng mga congressmen, ano? Sa impeachment complaint. Okay? Para ho, ito po ay i-transmit po, mga kabida, sa Senado. Okay? Tapos ang palusot po ng ibang mga kongresista po, mga kabida, dahil daw gusto ho nilang bigyan po ng platform ito kong si VP Sara na sumagot at ma-defend yung kanya kong sarili. Kaya sila ay pumirma, no? Okay? At meron man pong nagsasabi na pag hindi ho daw sila pumirma, hindi ho sila mabibigyan po ng pondo, ano? Para ho sa kanila pong mga proyekto sa kanilang mga congressional districts. Alright? So ito, isa pong indikasyon, mga kabida, na nagsisihan na po. Okay? Nagsisihan na po ito hong mga opisyal po ng administrasyong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? So, umpisa na po yung pagkawatak-watak ko nila, mga kabida. No? Mas lalo hong matindi po ito, no? Kapag mag-umpisa na po ito hong 20th Congress. Kasi dito ho natin malalaman po, mga kabida, kung intact pa ba yung kanila hong mga kalyado. Ano? Okay, kasi pag ganito kasing senaryo po, ano, pag meron pong isang malakas po na puwersa po, mga kabida, na naging dominant, ano, doon po sa eleksyon, ang palagay ko po, ito hong mga kandidato na nanalo ho, unti-unti na po yan silang gagapang po, mga kabida, no, papunta doon sa malakas na puwersa. At yung malakas na puwersa na yon, wala naman pong iba, kundi ito hong si Vice President Sara Duterte. Kasi kung titingnan po natin yung performance po ni VP Sara in terms of endorsement, mga kabida, ikumpara po natin kay PBBM, napakalayo po. Okay?
Tinitingala po ngayon si VP Sara na a force to reckon with. Ngayon, mga kabida. So, magandang senaryo po ang pwede ho nating tingnan pag mag-umpisa na po ito hong 20th Congress, mga kabida. At dito ho natin malalaman kung ito hong mga politiko, mga congressmen at saka mga senador na perceive dati na kalyado po ng administrasyon, kung ito ba ay hindi ho sila magsitalunan sa ibang barko. Kasi ang tingin po ngayon sa barkong sinasakyan po nila is almost sinking na po palubog na po, mga kabida, yung barko na yon. Ano pa ba kaya yung mga maririnig po nating mga blaming game sa darating pong mga araw po, mga kabida, dahil ho dito sa hindi ho magandang performance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. In particular na po ito hong performance po ng administrasyon sa katatapos lang po na eleksyon, Kasi kung tutuusin po natin, hindi ho yung Alyansa po yung may problema yung endorser po nila. At sino yung endorser po nila? Of course, si Pangulong Marcos, Martin Romualdez, yun yung mga endorsers po nila, Sila po yung nagdala ho sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kung titingnan po natin yung resulta po sa mga key cities, sino yung mga namamayagpag doon? 'Di ba? Yung mga nasa oposisyon, 'di ba? Hindi yung mga nasa administrasyon po, mga kabida. Isko Moreno ng Maynila, opposition po 'yan, Okay? Si Teodoro, although administrasyon 'yan, pero nasa panig po ng mga Duterte po 'yan, ng Marikina. Sa Cebu, Pambari 4, opposition po 'yan. Of course, Davao City, administrasyon 'yan, pero opposition pagdating ho sa national level, Okay? Sa Zamboanga, si Olazo, opposition po 'yan, mga kabida. So, 'yun, dami hong mga lugar sa Pilipinas kung saan po ay nanalo ito hong opposition po laban ho dito sa mga administration candidates. So ito hong pag-spill the beans ni Congressman Toby Chanco. Ito na ba yung hudyat, mga kabida, na magkawatak-watak na po ito hong administrasyon? Okay? Kasi dami hong mga usap-usapan po na pagdating ho daw sa 20th Congress, hindi na po si Romualdez ang magiging Speaker of the House, At maging sa Senate, hindi na raw si Chis Escudero, papalitan na raw ito hong mga leaders po ng legislative branch, mga kabida. Okay? Dahil yun, hindi maganda yung kanila pong naging performance. Although palagi hong sinasabi po, mga kabida, ng mga kongresista na kaalyado po ni Romualdez na maganda yung performance po ng House of Representatives pagdating ho sa mga surveys. Okay? Yung latest survey po ng Tanjiri. Okay? Okta. Sino man itong mga survey firms na ito? Okay? Naniniwala ho ba kayo na totoo yung sinabi po nila? Okay? So, expect ho natin na sa mga darating po na mga araw, simula po ngayon, marami hong lalabas na mga sikreto, mga kabida, yung mga blaming game, laban po sa kapwa po nilang mga kalyado po ng administrasyon, Sila-sila lang po yung nagtapunan po ng putik po mga kabida. Ito kasi yung epekto kapag na-frustrate yung kanilang expectation mga kabida, kasi parating sinasabi po ng Pangulo nung during campaign period na malakas yung kanilang kandidato at saka yung kanila pong target po ay 12-0 Okay? Kung titingnan po natin yung background po ng kanilang mga kandidato, ikukumpara po natin sa mga background po ng kandidato ng opposition, ng Duterte Group, napakalayo raw, sabi po ni Pangulong Marcos. Kasi may karanasan na po daw yung kanyang mga kandidato, kumpara ho dito sa mga kandidato po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Kaya ini-expect ho nila na mananalo ho sila via landslide. Pero hanggang panaginip lang po yon, mga kabida, kasi hindi ho nagkakatotoo yon. Binigyan lang po sila ng 5 out of 10 o out of 12. Although sa opposition po, sa Duterte side, 5 po yung nanalo po sa kanila, pero titingnan po natin yung ranking. Okay? Sino nag-number 1? Sino yung nag-number 3? Okay? Sino yung nag-number 6? So kung titingnan po natin yung ranking po, mas lamang po ang Duterte camp kung ikukumpara po natin sa administrasyon. Yung party candidates po ng Pangulo, 3 po yun sila. Si Pacquiao, si Tolentino, at ito hong si Abalos. Hindi nga nanalo Party candidates na po yan ng Pangulo, mga kabida. Diba? So, ito talaga, manifestation po ito, na isang puwersa po, ito hong si Sara Duterte, na kailangan hong paghandaan po ng administrasyon pagdating ho sa 2028 election.